Welcome back guys, channel namin Altef Travel. Today po, ang topic natin ay kung paano mag paint ng magneto. So, magneto maintenance siya. So, dito, ito yung mga tools na gagamitin ko. So, meron na rin akong coolant na nakaabang kasi i-drain natin lahat ng coolant. Tapos, high temp paint. Bosni. Wala kasi available dito sa area namin ng Samurai. Kaya ito na lang binili ko. Pero okay din naman to guys. So ayan. So dito guys, ituturo ko sa inyo paano baklasin yung mga dapat baklasin para makakuha nyo yung magneto. So ito yung pangkuha ng magneto. Ayan. So mangyayari dito sa video na to, babaklasin muna natin yan. So turuan ko kayo paano baklasin yung flarings, dito lang sa baba. Tapos yung sa flaring sa magneto, saka yung mga tornilyo niya, saka yung radiator, saka kung paano mag-drain, saka mag-refill ng coolant. So, ayan. So, yung una natin tanggalin itong flaring sa baba. So, meron siyang tornilyo dito. Ayan, so meron siyang tornilyo dito. Tapos isa pa dito sa likod. Tapos meron siyang mga clip sa baba. So ganito yung mga clip niya guys. So siguraduhin nyo magmawala to. So para tanggalin pala siya guys. Ganito. So pag ipapasok nyo na dapat, ganyan ang itsura niya. Pag nakapasok na yun dun sa butas, ganyan magiging itsura niya. So para tanggalin mo, kailangan mo i-push to. Ayan, magiging ganyan. So pwede mo nang hilain yun. Tapos yun nga, pag ibabalik mo na, kailangan nakalabas yan. Ayan siya. Ayan. So kailangan nakapilog siya dyan. Meron ko tatanggalin tornilyo dito. Merong tornilyo dito. Ayaw niya mahila. Tapos meron siyang isang clip dito. May isang tornilyo rin dito. So ito yung dalawang tornilyo. So all in all, ganito yung makakuha yung tornilyo dyan. So merong apat na clip, apat na tornilyo. Dito guys, para matanggal nyo to, ipupush nyo papunta ganun. Silain nyo lang. Ayan. So punta tayo dito sa cover ng radiator. Dito sa cover ng radiator, meron tatlong tornilyo. Tanggalin natin.
Pag nagtatanggal kayo guys ng mga tornilyo, mas maganda kung meron kayong lagayan. Hindi mawala. So ngayon, kung mapansin mo, meron tatlong tubo na nakadikit kay o nakakonekta dito sa radiator. So ito yung isa. Tapos meron yung clamp, itong bakal. Itong isa. Yan. Clamp din. Tapos meron yung isa yung galing sa reservoir. Yung nandito sa taas. Yan. So tatanggalin ko yung tatlong yon pagkatapos ko ma-drain yung coolant. So para i-drain mo yung coolant, tatanggalin mo to. So ito para tanggalin, meron siyang star star na screw. Yan yung tsura niya. Pero wala ako nung star na screw. So ang gagamitin ko, plies. Itong plies. Hindi naman kasi mahigpit yung pagkakabit niya kahit sa Honda. Hand tight lang siya kaya madali lang siya tanggalin. So yan ang i-drain mo muna. Habang hinintayin ito mag-drain, tanggalin mo na rin tong screw dito. Gis. So, tanggalin ko na to. So, para tanggalin, basta mapihit mo lang ng screw nito, pwede mo na ikot. Ayan. Hindi lumalakas. Kakahangin kasi eh. Kaya lumalakas din yung tapon niya. Ayan. So ayan. So habang nintay natin siya mag-drain, diskartehan ko tong clamp. Matigas to eh. So, gagawin ko, tanggalin ko muna yung screw nito, yung mga G's. Ito. Tapos meron dito. Tapos meron din dito sa loob. Meron pa sa ilalim na isa. Ito. Bali, 4. So, tara. So ito may maliit na clamp to. Ito dito, to. So tatanggalin din natin 'yan. So yung clamp mga sir, hinihigpitan ko. Ang higpit eh, ipitin mo kasi itong dalawa. Ito, ipitin mo ng plies. So pagka-ipit niyan, bubuka to. Pagbuka niyan, tulak niya ng papasok. Ito, pagbuka nito, tulak niya papunta ron. So medyo may kahirapan siya guys, pero kaya naman. Ayan. So natulak ko na siya dun. Ito na siya. Dati siyang nandito. So ganun din gagawin natin dito sa baba. Ayan. So basta importante guys, itong radiator mo hindi tatamaan. Pwede lang tamaan kaso bibingkong yung iba eh. Okay lang kahit magabingkong. Huwag lang yung malala. Pero hanggat maaari, ingatan siya. Huwag matatamaan ng mga tools mo, ganyan. Huwag babangga dito. Okay lang bumangga ng ganyan kasi ito naman ang bumabangga eh. Itong area na to. Pero ito, huwag niyo papabanggain.
So, tanggalin natin to. Ayan, so tanggal ko na isa, yung isa naman. Medyo may katigasan lang siya guys kasi bago pa eh. Ayan. So, ito yung radiator. Ayan, gaya niyan guys. Oh. Sabi ko. Yung may ganito. So, iwasan nyo lang magkaroon ng maraming ganyan. Pero okay pa naman yan. Ang kaso yan. Okay, tapos ngayon, ito na target natin. Lagyan natin to. Makita na natin yung tsura ng magneto. So, yung magneto ko 4 months pa lang yan. Ay, 5 months na pala. March kasi na-obtain tong unit. Tapos, August na ngayon. So, 2024. So, 5 months na siya. So, nakita ko na dito, medyo may kalawang na. Yan. Hindi ito nalusong sa baha. Tapos, bihira lang yan maulanan. So, yung mga car wash siguro, yung cost nung kalawang. So, tingnan natin mamaya. So, may 3 tornilyo yan na G's. Ito. Tatanggalin natin yan. So, medyo matigas siya. Kailangan natin ng Y-tool. So, kailanganin natin ito. So, yung etong Y-tool, yun yung pangontra ko eh. Para makontra mo yung ikot. Kasi umiikot to eh. Magneto. Ito yung nakatugtong dun sa sigunyal nyo. Sa sigunyal ng motor. Sa CVT. So, nakakonekta yun dun. Isang mahabang ganun yun. Kabilaan. So, yan yung magneto. So, ganyan yung itsura niya guys. So, ang susunod natin gagawin guys, tatanggalin natin tornilyon to. Bali, gagamitan ko ng Y-tool. So, ito yung Y-tool. Yan. So, meron Shopee nun. Lahat ng ginagamit kong tools dito, meron Shopee. So, yan. Tanggalin natin to. Tingnan ko muna kung may kakapitan. So, meron siyang kinapitan. Ayan. So, ito yung tornilyo niya, 17 or 17mm. Merong washer yata. Hindi ko kasi kabisado kay Click 160. So, gagamitan ko ngayon ng magneto puller. Meron din si Shopee nito. Ito yung brand, Flyman USA. So, pag bumili kayo, ang pangalan, magneto puller. Tapos, hanapin nyo lang yung merong pang click. Hindi naman kailangan click 125, 160. Basta pang click. Sa Shopee to. So, para gamitin to, pasok nyo muna. So, mapapansin mo, pabaliktad yung ikot, oh. Kasi dapat paluwag to, di ba? Pero, pasikip siya pag ganyan. Kasi ito, hihigpitan mo ngayon mamaya. Ito man, papasok mo ganyan. Yan, pag mahigpit na, gamitan mo ulit ng Y-tool. Ang pihit nito, ito, lagyan ko nito. Ang pihit naman ito pag ganito. Yan, pag ganyan. So, habang pinipihit mo yan, lumuluwag na siya. Mahihila mo na si... Yan. Mahihila mo si magneto.
May magnet kasi siya makapit. Ayan guys. So ito yung tsura ng magneto ko guys. So, pansin mo may mga kalawang konti yan. Ang pinaka iniiwasan dyan, ayun may washer pala. Ayan, washer. So ang pinaka iniingatan dito guys, ito, yung loob nito, ito eh. Paikot na to kasi meron iniiwasan siyang magkaroon ng kalawang ito sa loob. Kasi meron siyang thread, papansin mo. So pag nagkaroon ng kalawang yan, may problema kung paano tanggalin kasi hindi mo na magagamit to. Kasi dyan siya pumapasok, diba? Pantanggal. Ngayon, habang nakascrew siya doon, pag ito kinalawang kasama to, pag kinapitan siya ng kalawang, hindi mo na rin matatanggal yung magneto mo. Mahirapan ka. Ipapamachine shop mo na yun. Tapos ipaparepair mo pa tong sa sigunyal dito. Tsaka to. Papalitan mo. So, kaya hanggat maaari, amagapan mo na, pinturahan mo na to kasi ito yung unang-unang kinakalawang. Para hindi na kumalat yung kalawang, unahin mo na tong pinturahan. Yun ang maintenance niyan. So tandaan nyo guys 5 months pa lang to, ganyan na itsura. So, lilihain ko muna to. Saka pipinturahan. So, ito guys. Lilihain ko muna yung magneto. Yung grit niya, 180 grit. Basta wag lang 600 pataas. Lalo na yung 1000, wag kayo gagamit nun. Basta yung medyo magaspang. Wag yung tawag dito. Yung manipis kasi, pag masyado manipis or pino, sasayangin nyo lang yung kakayurin lang nyo yung magneto. Kaya yung 180 grit lang. So, ayan na siya guys. So, medyo may mga konting spots pa. Pero, subukan pa natin tanggalin yan. Pero pag di na kaya, diretso pintura na ako. So, punta na tayo sa pagpipintura ng magneto. So, ang gagamitin natin ito ay temp paint, Bosny. Pwede rin yung sa Amoray, wala lang akong mahanap kaya Bosny. Ang gagawin nyo sa mga pops, ito lagyan nyo basahan sa loob para hindi pasukin sa loob. Yung mga butas na malaking para hindi pasukin dito. So, kasi hindi kasi magandang pinturahan to sa loob kasi doon dumadalo yung kuryente ng magneto eh. Kaya dito lang sa labas. So ito yun na yung unang coating, second coating naman tayo. So depende sa inyo mga boss kung gusto nyo ng dalawang coating, tatlong coating, nasa inyo po. Ako 3 coating gagawin ko. Okay, so dito naman mga sir, sa stator. Ayan, brushin nyo lang yung yung mga dumi dyan. Pwede nyo punasan to ng basahan. Pwede nyo bugahan ng CVT cleaner o ng panlinis nyo. Basta huwag nyo lang babasahin yung buhos. Huwag nyo babasahin to ng buhos. Pwede basang basahan pero hindi basang basa. Kailangan nyo yung piniga para mapunasan to. Yan, pwede nyo punasan ng ganyan. Yan, pwede nyo brushin. Mga singit-singit. So, diskarte nyo mga boss. Mas huwag nyo bubuhusan ng tubig. Yan, ganun lang mga boss. Basta linisin nyo lang. So, ibabalikan natin yung magneto ngayon. Ito yung itsura nyo. Ito yung itsura na pininturahan. Nagkaroon ako ng markings kasi kinabit ko kanina yung puti. May sinubukan kasi ako. Anyway, so pag ibabalik nyo na siya, so mapansin mo mayroong butas to sa loob. Ayan ang butas. So may uka siya dyan. So meron din siya sa sigunyal. Meron dyan nakaumbok. Kung mapansin nyo yan. Yan. So dapat
Pag ibabalik nyo, doon nyo itatapat. Malakas yung kapit ng magnet guys ha. Ayan o. Ayan. Pag tumapat siya sa butas, lulubog siya ng ganun. Pag hindi nyo natatapat, nakaangat lang yan. So, pansinin nyo yung thread. Oh. Labas na labas yung thread. Pag hindi siya pumasok maigi, onting thread lang makakalabas nun. Tapos, huwag nyo kalimutan yung washer. Ayan. Tapos, tornilyo na natin. So, gamit tayo ulit ng white wool. Yan, so okay na yun. So after nyan, babalik natin to. So itong fan nya, or ewan kong tawag dito, fan siguro, LC. So meron siyang nakaumbok dito yan. Kasi nakaangat. So ito, tatapat niya siya kung saan siya papasok dito. Dito siya papasok eh. Hindi dito sa mga malalaking to ha, 6 yan na malalaki. Hindi siya doon. Meron siya isang butas dyan. Doon lang siya kakasya. Ayan o. Pag napasok yung ganun, doon lang malalapat yung tornilyo. Pagka hindi nyo napasok doon sa butas na yun, hindi rin lalapat tong tornilyo dito. Hindi nyo mapapasok. Saka nyo siya tutornilyohan. Saka nyo sa screw. Tapos dito guys, hand tight lang. Hindi nyo na kailangan higpitan na maigi. Hindi nyo kailangan ng white tool. Hindi nyo kailangan barilin ng impact wrench. Basta hand tight lang. Tapos, kabit natin to. So, ang palatandaan nito, kung nasan yung butas na to, nakalabas. Yun yung harap niya sa'yo. So, dito siya. Tapos may ipapasok ka dyan mamaya eh. Ito. So, ito. Papasok niya dun mamaya. Dito niya siya ipapasok. Oh. Pero pasok mo na ito dito ah. So, ganyan yung lapat. So, yung lapat niya, meron dalawang butas dito. So yun yung itatapat yun. Kailangan fit. Tapos saka nyo lagay ito. Itong nasa loob. Ito. Pasok nyo sa butas. Clip siya, clip. So ayan. So after nyan, babalik natin yung radiator. Sa radiator, nahin nyo yung taas kasi yun ang pinakamahirap. Pag inuna nyo yung sa baba, may hirapang may pasok yung sa taas. So unahin nyo yung sa taas. Tapos yung sa baba. Tapos meron niyan dito. Itong isa, papasok niyan dito. Tapos ito nakapasok dyan. Tapos mamaya kaklamp natin ito. So babalik ko lang yung mga clamp gamit yung plies. So ganyan magiging itsura niya. Clip dito, tapos yung clamp dito.
Tapos, kakapit din natin yung clamp dito sa baba. Ito. So, sa mga clamp mga sir, ipitin nyo lang yung pinaka-clamp. Tapos, babaan nyo lang. Madali lang naman siya. Yan, ganyan lang. Tapos, balik natin yung cover nito. Tapos hand tight lang din. Gamitan nyo ng plies. Pwede na yung plies eh. Ganyan. Tapos saka nyo kabit yung mga tornilyo. So yung mga gamit yung tools dito, it's either G's or 10mm o kaya 8mm, 8. Dito G's. Pero karamihan ng mga tornilyo dito, it's either G's o kaya 8. Yung dito mga sir, gamitan ko onti saglit ng plies kasi kailangan ko maikot ng onti. Lumulubog kasi dito. Tapos pupunta na tayo sa pag-refill ng coolant. Sa pag-refill ng coolant, punuin nyo muna. So, gumamit ako na ito para matansya ko lang. Pupunuin ko muna. Once na puno na, start nyo yung makina nyo for 5 minutes. Kasi ang mangyayari dyan, kung nandito kung puno na siya dyan, bababa pa yan kung may hangin sa loob. So kung walang hangin, mag-i-stay lang siya dyan. Pero mas maganda kung i-start nyo muna. Mga 3 to 5 minutes. So start ko muna yung motor. Bali, hindi ko pa nilalagyan yung reservoir. Yung dito. Wala pa laman yun. So, hintayin natin ng 5 minutes. So, after 5 minutes mga boss, kung nabawasan siya, kung nabawasan yung coolant, punuin nyo lang ulit. Pero kung hindi nabawasan at nag-stay sa level na yan, okay lang. Basta 5 minutes man lang. Tapos balik nyo na yung cover. So dito sa cover, so higpitan nyo lang siya. So mapapansin nyo, meron niyang pang sagad. Ayan o. So, sasagad yan ng ganyan lang. Huwag nyo pipihit pagkatapos nyan. Basta pag ito, lumapat dun sa pinaglalapatan niya sa baba, okay na yun. Huwag nyo napapersahin. Tapos, saka natin i-refill yung coolant. Yung reservoir. So, lagyan ko yung reservoir. Titingnan nyo kung full. Pag full na, okay na yan. So, tapos ngayon, babalikan natin yung cover ng radiator.
Punasan muna natin mga tumapon na coolant. Sa mga pala boss, pag habang pinapainit nyo to kanina para palabasin yung hangin, pag nagiba yung amoy dito, pag may naamoy kayong kakaiba, hindi amoy gasolina sa exhaust, ibig sabihin nasusunog lang dito yung coolant. So okay lang yun, iba talaga amoy ng pag nasunog to. Tapos babalik na lang natin yung flaring sa baba. Pagkatapos na, okay na. So kung may natutunan kayo, pa-like and subscribe ng video. Pa-share na rin kung sa mga tropa nyo may click 160. Tapos kung may questions kayo guys, pa-comment down below na lang. Tapos try ko sagutin. So hanggang din lang, salamat.